joy of my desire, all-consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my King, comforter and friend, wonderful, so beautiful you are to me. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Joy of my desire, all-consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my King, comforter and friend, wonderful, so beautiful you are to me. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. There will never be a friend as dear to me as you. Palakpakan tayo pong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Maya Payabak po, magandang umaga po. Nagpapasalamat po ako sa nakaraang gawain po natin kahapon, ang Pentecost. Ang ating pong target na sasama ay nasa 60. Bagamat hindi po natin naabot yun, pero nasa 55 po yata tayong nakapunta. Palakpakan po natin ng Panginoon. Marami pong salamat. At ako po'y naniniwala na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Mayroong mensahe ang Diyos sa atin dun sa gawain na yon. Ano po? At marahil yung ginamit na term kanina ni Pastor Joby ay bubulabugin tayo ng banal na Espiritu upang tayo po ay ipagamit natin ng ating mga buhay na muli ay mag-apoy tayo upang ang buhay natin ay ipagamit sa Diyos. Ano po?
at i-commit natin muli ang buhay natin upang ang mga tao ay makakilala sa Diyos. Gusto po nating i-welcome yung pong mother ni Sister Claire. Pwede po ba tumayo? Nasaan po siya? Ayun, nandun po. Pwede po ba tumayo? Ayan. Kayo po ay welcome dito po sa ating pagsamba dito po sa True Light Assembly of God. Hallelujah. Glory to God. Meron po tayong gawain sa June 12 dito rin sa Jesus Lapus Complex. At yan po ay gawain po ng hindi lamang po ng district kundi ng ating General Council. At I think hanggang alas 2 po yon. At tayo rin po ay susuporta sa gawain iyon. Glory to God. If you have your Bible, let's open our Bibles po sa Acts chapter 2, verses 42 up to 47. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Diyos. Acts chapter 2, verses 42 up to 47. Nakita na po ninyo. Acts chapter 2, verses 42 up to 47. Ako po ay magbabasa sa English, New International Version. Kapag ganito po kainit, ang aircon ay kulang. Ano po, dapat meron pang isa dito. Kung nakita na po ninyo ang Acts chapter 2, verses 42 up to 47, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who are being saved. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na binigay po ninyo sa amin upang kami po ay makasamba, makapagpuri, makapagbigay ng parangal sa inyong dakilang pangalan. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ay maging bukas ang aming mga puso para sa iyong mga salita. Ang sabi ng iyong salita, Panginoon, ang mga inaypangaral na mga salita ay hindi babalik na hindi ginawa nito ang purpose nito. Salamat po. Nihiling namin, Panginoon, na ang iyong mga salita ay tumimos sa bawat puso. Ikaw ang magsalita sa bawat isa na naririto, Panginoon. And we pray for the moving of the Holy Spirit as we listen to your word, Lord God, today. And Lord God, we honor you and we thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Tayo po'y makakaupo. Ang church is built upon the foundation of Jesus Christ. Ang iglesia po, ang eklesia, ang church, dapat ito ay nakapundasyon sa Panginoong Jesucristo. At kapag ito ay nakapundasyon sa Panginoong Jesucristo, ang sinasabi po ng Matthew chapter 16, verse 18 ay ito. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not or will not overcome it. Ang church ay victorious. Ito po ay mananatili hanggang wakas. Ipaglingkod man natin ang ating buhay o hindi,
ang church na ito ay mananatili. Nakita na po ng Revelation, ipinakita ng Revelation kung paanong ang Panginoong Yesus ay isang mananagumpay na King of Kings and Lord of Lords. At siya ay babalik para sa kanyang iglesia. At ang iglesia pong ito ay tayo. From the word ecclesia, nang ibig sabihin ay hindi naman po building, kundi ang ibig sabihin po nito ay mga tao na sineparate ng Panginoon para sa kanyang sarili. And we are that church, nakapundasyon sa Panginoong Jesus. At sa nakapundasyon ito sa Kanya, ito ay magiging victorious. Ang katotohanan po ay, sa verse 16-18 dito, ay hindi po si Peter ang foundation dito. Ang foundation ay si Jesus Christ, ang totoong rock. We as a people constitute the church. Pero magtatanong po tayo, kung tayo po ay, ang purpose lamang natin, ang purpose ng Panginoon sa atin ay maligtas lamang. Kung halimbawa po, maligtas lamang. Dapat sana, nung pagkaligtas natin, nung pagkakilala natin sa Kanya, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kinuha na niya tayo. Kung ang purpose lamang pala ay tayo ay iligtas. Di po ba? Kasi kapag ganon, meron pang, kasi ang salvation ay instant. Pero meron ding tinatawag na sanctification. Na sa pang-araw-araw natin na buhay, ay dapat tayo namumuhay para sa Diyos, tama ayon sa Kanyang salita. At kung doon sa pamumuhay na yon, in between doon sa salvation mo at doon sa paglakad natin, bilang mga mananampalataya, baka hindi natin matapos ang takbuhan. Ibig sabihin, ang gusto ko lang i-drive dito ay, bakit tayo naririto pa? Sapagkat ang Diyos ay mayroong purpose maliban po doon sa salvation po natin. Amen. Ang church ay mayroong pong misyon. Ang church po ay mayroong purpose. Tandaan po natin, ang church, tayo. A group of people separated for a purpose. At yun po, why do we exist? Why do the church exist? Una po ay upang sumamba. Ang sabi po ng verse 46 doon po sa ating binasa sa Acts chapter 2 ay sa verse 46 and 47, every day they continued to meet together in the temple courts. Anong gagawin po nila sa temple courts? Ano po? At saka sa verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people. Praising God. They meet together in the temple courts. Tayo po, once a week lang. Pero yung mga naunang mananampalataya po ay they continued to meet together in the temple courts. They worship God. We exist as a church to worship God. Amen. Ano po ba ang pagsamba? Ito ay pagbibigay ng kapurihan, giving glory and honor and respect sa ating Diyos na sa ating pag-congregate po ay pwede tayong magbigay ng paggalang, sabihin natin ng pagrespeto natin, ang ating pagpupuri sa Diyos, salamat, at kada linggo ay pwede po natin gawin yon. Umaawit tayo sa Panginoon. Ano po? Ang pag-awit ay pagbibigay ng papuri sa Diyos. Tama po yon. Sinasabi po ng Biblia yon. Si Jesus pala, marunong kumanta.
Mayroon po bang verse na ganon si Jesus marunong kumanta? Tingnan po natin yung Matthew 26. Verse 30. Ang context po niyan ay yung Last Supper. E di alam ni Jesus na bibigay niya ang buhay niya, di dapat malungkot siya, no? Alam niya yung struggle dyan, ano po. Pero makikita po natin, ano po, pagkatapos po ng Last Supper, doon sa verse 27, makikita po natin na then he took the cup and when he had given thanks, he gave it to them, drink from it, yung Last Supper. No? Makikita po natin, sa verse 30, ang sabi, when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Ano bang tinutukoy po dyan? Si Jesus at saka mga disciples. They had sung a hymn. Eh di marunong umawit si Jesus. Kumakanta siya. Ano po? Tayo po ay nagko-congregate. Ano po? For worship. We sing songs. Sinasabi po ng Biblia yan. Ano po? Maliban dito sa Matthew 26 verse 30, makikita rin po natin na si David ay napakarami po ng mga ginawa po niyang awit para sa Panginoon. Ano po? So okay lang, tayo po ay umawit, sumamba sa pamagitan po ng mga awitin. Ano po? Tayo po ay sumasamba sa pamamagitan ng ating pananalangin at nag-expect po tayo na ma-encounter natin si Jesus. Yung maranasan ng kanyang presensya, ano po, tandaan po natin na tayo ay nagko-congregate, tayo po ay nagkakatipon-tipon para purihin ng Diyos ang dapat ang sentro ay ang Panginoong Jesucristo. Wala pong ibang may tataas. Whatever na iwasan po natin kung yung anumang makapag-call ng attention sa ating mga sarili. Kapag tayo po ay nagko-congregate, isa dapat ang purpose natin, si Jesus ay mapurihan, maparangalan, malwalhati. Amen po ba doon? At ninanasa natin sa pagsamba natin nga, yung binanggit ko po, we encounter His presence. Maramdaman natin, nandyan ang Panginoon, kagaya po ng kanyang ipinangako, 2 or 3 gathered in His name. Sabi niya, in my name, I am in the midst of them. Ang sabi po niya, worship. Pero ang worship ay hindi lamang po yung ginagawa natin dito, ano po, yung pag-awit natin, yung pagkakaloob natin. Ang pagkakaloob po natin ay it's a worship. It's worship. No, sinabi ng Panginoon doon po sa makikita natin sa Old Testament, ano po, na ang pagkakaloob ay uri ng pagsamba para sa Diyos. Nagkakaloob sila. And worship is also when we let God transform our lives. So ang worship ay hindi lamang nangyayari dito, nangyayari po ito sa ating pang-araw-araw na buhay kapag hinahayaan natin na ang Diyos ay baguhin, i-transform ang ating mga buhay, kagaya po ng sinasabi ng Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano na po ang true and proper worship? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Yung pang-araw-araw natin na buhay, na inaalay natin ang ating buhay sa Diyos. Yung hinahayaan natin na ang Diyos ay binabago niya ang buhay natin kung tayo ay mayroong kinakaharap na tukso. At yan ay tatalikuran natin. Hihingi ng kalakasan sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan upang mapagtagumpayan to. Hindi yung tayo ay lalapit mismo doon sa kasalanan. Kapag ginagawa po natin na tayo tumatalikod sa kasalanan, that is worship.
we are offering our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. That is worship. Worship is when we turn from sin and follow the living God. Amen. That is worship based on Romans chapter 12, verse 1. Salamat sa Panginoon sa pag-refresh niya sa ating mga kaluluwa kapag tayo po ay sumasamba, nakasama ang mga kapatid, nagpupuri, umaawit sa Diyos, nananalangin magkakasama. Pero kasama po sa ating pagsamba ay ang pag-transform ng Diyos, pagbago ng Diyos sa ating mga buhay. Habang ang mga buhay na ito, ang mga katawang ito, ay inaalay natin sa Diyos as a living sacrifice, holy and pleasing to Him. Amen. Worship then is when we please God with our lives. Natutuwa ang Panginoon. Sana natutuwa ang Diyos sa buhay natin. Siya naman po ang nakakakita niyan. Ano po? Mayroong panahon na tayo ay, sa mga panahon na hindi tayo nakapagbibigay ng katuwaan sa Diyos, ay mabigat sa puso. Ano po? Personally, pag ako hindi nakaramdam ko at alam ko na hindi ako nakapagbigay ng kapurihan sa Diyos, even when I raise my hands, nakakabigat. Pero sana po sa bawat araw ay tayo ay makasamba sa Diyos dahil magbibigay tayo ng kapurihan at karangalan sa Kanya. We please Him with our lives every day. We exist for intercession. We exist for worship. We exist for intercession. Ang intercession po ay pananalangin. Ano po? Kaya lang, hindi naman ang sarili natin ang ating ipinapanalangin kapag ang term ay intercession. We pray for others. The church exists to intercede. Bilang pong iglesia, ng Diyos, tayo po yun. Mga pinili ng Diyos. Basta i-recall ko lang po yung 1 Peter. Ang sabi niya, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Tayo yun. Mga naniwala kay Jesus. Ano po? Bilang pong iglesia, tayo po ay nagko-connect sa Diyos sa pamagitan po ng panalangin. Paano tayo makakonect sa Diyos? O yan, sasabi ko lang, manalangin tayo. Makakakonect tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng isang quotation, God is just a prayer away. Kung gusto mong makakonect sa Panginoon, isipin mo ang Diyos, manalangin ka. You are connected to God. Ano po? It's just a prayer away. Ang prayer po, it is a vital practice that sustains a relationship with God. Mamamatay ang ating Christian life, ang ating spiritual life, kung wala pong prayer. Prayer sustains our relationship with God. Have we prayed lately? Have we prayed to God bago tayo pumunta rito? Have we prayed yesterday? Na yung talagang nakakonect tayo sa Panginoon, inisip natin ang Panginoon. Na ang Diyos ay nagsalita rin sa atin when we prayed. Huwag po nating pabayaan ang ating pananalangin. Regular po nating mag-devotion. Ano po? Devotion. Pastor, napangkarakal susulat. Kung gusto po natin, paano natin maano yung matatrack yung spiritual life natin? Manalangin tayo, magbasa tayo ng Biblia. Ano po? God commands us to pray.
Ang sabi po ni Jesus sa mga disciples ganito, "This is how you should pray." Ang sabi po ay, should pray. E di command John. This is how you should pray. Kailangan tayong manalangin. God commands us to pray. And when God commands us to pray, God hears and answers every prayer. I believe that. Naniniwala po kayo doon na ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ay tumutugon sa bawat panalangin. Baka sasabihin po ninyo, Pastor, maraming hindi tinugon ng Diyos sa aking mga panalangin. Hindi po ako naniniwala. God answers every prayer. Pero baka akala po natin, ang tugon ng Diyos para sa atin ay parating yes. Kasi hinihingi natin sa Diyos eh. But God answers yes, God answers no also, God answers wait also. And when God answers no, I believe, at ito po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon, God has a better answer. But He will answer definitely. Si Mary and Martha, they have a prayer to Jesus Christ. Ang sabi po nila, Lord, dating po kayo ang inyo pong kaibigan na si Lazarus ay may sakit. Si Jesus, para kay Mary at para kay Martha, na late. Kasi ganito po ang sinasabi, the same wordings ni Martha and Mary. Ang sabi, nung dumating si Jesus Christ, patay na po si Lazarus, ang sabi po nung una ni Martha ay, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Parang sinasabi ni Martha, Lord, may tiya, kasi gadintang eh. Hindi po ba parang ganon? Lord, if you have been here, my brother would not have died. Na-late ka, Lord. Ang iniisip po niya, same wordings ni Martha. Nung pagkatapos kay Martha, naglakad si Jesus Christ, nasabi na kay Mary that the Master is here. Lumapit din siya, sabi na, Lord, if you have been here, my brother would not have died. Ang iniisip nila, ang answer ni Jesus Christ ay doon lamang sa healing. Jesus is an answer more than the healing. Jesus is an answer even when Lazarus was dead. Ang sabi niya, Lazarus, lumabas ka. Lumabas. Kahit patay na. Kabuhay. God hears and God answers every prayer. Pagtiwalaan po natin ang Diyos doon po sa Kanyang tugon sa ating mga panalangin. Kahit hindi yan match doon sa ini-expect po natin na tugon ng Diyos. But definitely God will answer. At kung minsan, doon sa panahon na tayo humiling sa Diyos and we want an answer na yes, at pagkatapos no ang answer ng Panginoon, ay struggle tayo. Pero pagdating po ng panahon, darating ang panahon na maintindihan natin kung bakit no ang sinabi ng Panginoon sa atin. Marahil it would take years before we will understand that. But it's always the best. God's answer will always be the best for us. He will hear, He will answer. Amen. We must surrender to the will of the Father, just as Jesus surrendered His will to the Father. He knows the best for us. Can you trust Him with the best that He has in mind for you? O yung iniisip mo lang the best para sa'yo? God has the best intention for you.
At dapat doon po tayo. Ang sabi ni Jesus, Lord, not my will, but yours be done. Learn to listen to the voice of God. Learn to trust in the will of God. He knows better than us. Amen. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan kung gaanong kalayo ang west sa east, ganyan kalayo ang aking kaisipan dun sa kaisipan ninyo. They will never meet. Intercede, pray. As a church, we need to intercede for people. We do not pray only for ourselves. We should pray for people. Ano po? Para makilala po nila ang Panginoon. Naniniwala tayo. Sinasabi po ng Biblia, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Exclusive po yun. That should be imprinted in our hearts. That is the Word of God. No man comes to the Father except by me, ang sabi po ni Jesus. People will never be saved unless they will believe in this. They will accept that Jesus is the only Savior. Exclusive po yun. Sigurado magkakaroon tayo ng conflict sa iba. Dahil sinasabi natin exclusivity. Ito po sinasabi ng Biblia. Paano tayo magde-deviate? Sasabihin ba natin, there is another Savior? Sige, patuloy ka dyan sa sa pananampalataya mo. Meron siyang ibang Savior other than Jesus Christ. Pwede ba yon? Sasabihin natin, sige, go ka lang. When you know that it's written in the Bible that Jesus is the only Savior, no man comes to the Father except through me. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, there is no other name under heaven that man should be saved. Pangalan lang ng Panginoong Jesus. Ano po? We need to intercede for people. We need to pray for them. We need to share Jesus Christ. Huwag po tayong mag-assume, parati ko pong sinasabi to, that our loved ones are saved. Kung wala naman sila sa Panginoon. Mayroong exclusive claim si Jesus Christ dyan. Only Jesus. As a church, we need to intercede for people. Ano po? Si Paul, tingnan po niya yung Romans chapter 9. Tingnan natin po ito. Na yung alam ni Paul kung gaano kabigat, ano po, paano ang na kailangan niyang sabihin ito sa kanyang mga kalahi. Sabi niya, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Aba, bakit naman si Paul? Bakit ganito ang sinulat niya sa Romans? Sa Philippians, ang sinasabi niya, rejoice in the Lord. I will say it again, rejoice. Masaya ka dapat bilang Kristiyano ka. Rejoice in the Lord. I say it again, rejoice. Makikita mo ang text mo noon, parating rejoice, joy in the hearts of men na naniniwala sa Panginoong Yesus. Pero bakit dito sinasabi niya, I have great sorrow and anguish. Unceasing anguish in my heart. Great. Binigyan niya ng mga adjectives. Great sorrow. Unceasing anguish. Bakit? Sabi niya, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people. Sana pwede na kaming magpalit ng aking mga kababayan. Mga Israelites po ang gusto niyo sabihin dito, yung mga Hudyo. Hindi kasi sila naniniwala sa Panginoon. Sabi niya, I wish that I myself were cursed and cut off. Ang point lamang po niya rito, ano po, yung kanyang passion ay para doon po sa mga tao na wala pa kay Jesus Christ.
Dahil alam niya yung kararatnan po ng mga ito. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Paul wept for his people and interceded for them. He passionately interceded for them. Namagitan po siya, pinapanalangin niya. Parang sinabi rin po ito ni Moses, hindi po ba? Lord, ako na lang yung i-cut off mo. Pero hindi, ang ano po doon, ang ibig lang sabihin po nito ay passionate po sila para sa kaligtasan ng iba. At sana maging ganon ang puso ko para sa mga tao. Maging ganon ang puso po ninyo para sa mga wala pa kay Kristo. Maybe we don't care for the lost just as Paul did. Do we care for them? Mag-complain tamo po. Salamat kayong Diyos. Ito masyadong malisangan. Mag-complain tamo po kayong pali. Lumuwal tamo po ken. Panamdaman tamo. Mapali po ngayon ng aldong. Panamdaman tayong pali. Kapali at po sigurado. O yung impyerno kaya? Sabi na po ng Biblia, makanahan niya po ito, detang kanong ulad ka rin, mamamate. Nalulog ka rin. Kaya po si Paul, he passionately interceded for them. Sana po, nandun yung burden natin para sa mga tao. Sana po nandun yung burden natin para sa mga mahal po natin sa buhay. Sana kagaya ni Paul, we weep and pray for them. I desire that I will weep and pray for the people. That I care for the lost. That's my prayer for myself. And it is also my prayer for you. That we desire again for ourselves to weep and to pray for them. Amen. Amen po ba doon? Mag-intercede po tayo. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ano po? Hallelujah. Pangatlo po, sa verse 46 and verse 42, makikita po natin ang sinabi dyan about fellowship. Ano po? Sa verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Sa verse 46, yung later parts, B, ano po, later part, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Fellowship po yun. They share. Ano po? They break bread. Kung ang bread po ay yung parati nilang kinakain, ang tawag doon, staple food ba? Ang tawag natin doon. Kung sila ganun po ang parati nilang kinakain, umaga, tanghali, gabi, bread. E tayo naman yung kanin, pagkain, merong ulam. Ano po? So, sama-sama sila, ano po? We need to have fellowship with one another bilang magkakapatid sa Panginoon. Alam po ninyo, all our earthly ties, mga kapatid natin, mapuputol po yan. Pag eternity na yan. Hindi ko alam kung mariremember mo pa na yan ay kapatid mo. I don't know. Ang mananatili po ay ang ating pagkakapatid kay Kristo. Gusto man natin o hindi. Ano po, we need to have fellowship with one another.
Ang mga mananampalataya na nauna po sa atin, they gathered together for mutual strengthening. Nagpapalakasan sila. Ang sabi po ng salita ng Diyos, carry each other's burden. Sinulat po ito ni Paul. Sila po ay nagtutulungan, nagpapalakasan. Hindi po sila naghihilahan kapag ang isa ay mayroong problema para nakikibahagi po sila dun sa burden ng kapatid. Sinabi rin po ng salita ng Diyos yun na kapag mayroong malungkot ay makilungkot ka. Samahan mo. Kapag masaya siya, maging masaya ka para sa kanya. Hindi po yung, parating kong binabanggit ito, kapag masaya siya, nalulungkot ka kasi masaya siya. Kasi may blessing siya. Pat siya naman malungkot siya, magsaya ka, bagay na. Huwag ganon, brad. Huwag ganon, sis. Alam po ba ninyong babalik sa atin yon? Kapag ganon, ang sabi kahit doon sa mga Israelites, pinagbabawal ng Diyos yun. Na kahit na sa mga kalaban nila, huwag silang matutuwa deep within their hearts na matutuwa dahil sa yung masama na nangyari kahit sa mga kalaban nila. Gloating yata ang term na ginamit sa English doon. Hindi ko na matandaan. Ano po? Magtulungan. Magdalahan po ng asanin. Kaya nga po, brotherhood, magkakapatid sa Panginoon. Kung ang term na kapatid po, kung talagang titingnan mo, kapatid mo pa kaya ang isang tao, halimbawa kapatid mo sa laman, tapos natutuwa ka doon sa kanyang masama nangyari sa kanya, kapatid ka pa kaya? Palagay ko po hindi. Kapatid ka lang doon by blood, pero yung heart mo, wala. We should genuinely care for each other. Amen. Matindi nga itong mga believers noon eh. Bakit di natin basahin? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread. Verse 44. All the believers were together and had everything in common. Bakit mayroon sila had everything in common? Pare-parehas daw. Common. They had everything in common. Kung anong meron ako, meron ka. Kung anong meron ka, meron ako. Di ba ganun ang ibig sabihin nito? They had everything in common. Bakit ganon? Kasi sinasabi ng verse 45, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Illustrate natin. Ako po, halimbawa, pag may lumapit sa akin, Pastor, para mo 5,000. Halimbawa lang po ito, huwag niyong gagawin. Pastor, wala akong 5,000. Meron ako 1,000 lang. Siyempre, hindi ko naman ibibigay lahat yun. Di akong mawawalan. Iniisip ko rin ang sarili ko. Iniisip ko rin yung pamilya. Baka walang maubusan ng gas. Mga ganon. Pero gusto kong tumulong. Sa panahon ngayon, pwede ko sigurong ibigay, Oster, nakamanutang, brother, nakamanutang, biya ko niya kaya kayong 500. Para wala na rin siyang iintindihin. Hindi po ba? Para wala na siyang intindihan na magbabayad pa siya. At least ako, hindi na rin ako mag-expect na magbabayad siya sa akin. Kasi binigay ko po eh. No? Bigay ko na lang. Halimbawa lang po ito. Kasi gusto ko pong po natin ito. Sila, doon sa verse 45, they sold
property and possessions. Ang point ko, hindi po ako magbebenta, hindi ko ibebenta ang tricycle ko para tulungan kita. Bibenta ko ba? Hindi. Kung ano ang meron ako. Pero sila, more than doon sa kung ano ang meron sila. They sold property and possessions eh. Ang isa po dyan, alam ninyo, si Barnabas. Pero kung itutuloy pa rin po ninyo, ang mga ito talaga, nagbebenta ng ari-arian, si Ananias at saka si Sapphira. Kaya lang ang problema ni Ananias, ang sabi po ni Peter, si Ananias at saka si Sapphira, namatay po sila. Kasi nagsinungaling. Ingat tayo sa pagsisinungaling. Kasi ang sabi ni Peter, you did not lie to me, you lied to the Holy Spirit. They lied to God. Kasi ganito po yan, mag-ano tayo ng konti. Nagbebenta po sila. Hindi naman po puwersa. Ano po yun? Kung ano ang gusto nila, kung gusto lang ibenta, kung gusto lang... Ang mag-asawa pong ito, they kept part of the sales. Pwede naman nilang sabihin, o pastor, aramo kang Pedro, ang pokang dyan, yung pong kalahati ang ibibigay namin, yung kalahati sa amin. Sa kanila naman yun eh. Basahin po ninyo. Ang ganyan sasabi ni Peter. Pero ang sinabi nila, lahat po ng proceeds galing doon po sa lupa ay binigay namin. Ang tanong ni Peter sa kanila, hindi ba sa inyo yon? Bakit nyo kailangang sabihin na binigay nyo lahat? Kung gusto nyo ibigay 1/4, edi 1/4 ng sales. Why do you need to lie? They both died. Yung si... Hindi ko alam kung ano yung nauna, pero hindi po sila sabay, may magkasunod. Tapos pareha silang nagsinungaling. No po. Anyway, ang point po dito ay these people genuinely cared for each other. Do we genuinely care for each other? Matutuwa ba kayo kung ako magkakaroon ng 2 Fortuner? Sana matuwa kayo. Para yung hindi natin alam, baka maisakay ko pa yung sa inyo, kaya pahiram ko yung isa. Pag kayo pinagpala ng Panginoon na kayo po ay magkaroon ng milyon-milyon sa inyong mga bangko, pag nalaman ko yon, matutuwa po ako. We should genuinely care for each other. Matuwa tayo doon sa mga blessing ng mga kapatid. Amen. Amen po ba? Dapat nandun yung tunay na pagkalinga sa ating mga puso para sa mga kapatid. Fellowship is sharing what we have and not thinking of what we can get. Kung ganun po yung ating mga kaisipan, hindi kaya napakaganda ng community natin? Sinasabi ng salita ng Diyos po yan. Ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 4, not looking to your own interest, but it's of you to the interest of others. Parang napakagandang pakinggan pero napakahirap gawin. Kasi po, ang parati nating iniisip, yung ating interest. Tama po ba? Pero ang habilin ng salita ng Diyos ay not looking to our own interest, but it's of you to the interest of others. Genuine fellowship, caring for one another, loving one another. Kung meron po tayong galit sa tao, kapatid, ay i-let go natin yan. Yung parang hindi ka kailanman natuwa doon sa kanyang tagumpay.
check your heart. Check our hearts. Ano po? Pag ganyan po, i-check natin, ipatama natin sa Panginoon ang puso po natin. Amen. Amen po ba doon? Worship, intercession, fellowship, evangelism. Evangelism. Verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who are being saved. Daily, dinaragdag ng Panginoon ang mga naliligtas. Sana po tayo bilang isang iglesia ay daragdagan ng Panginoon sa mga naliligtas. Nangangarap po tayo na tayo ay mapupuno dito. Nangangarap na maglagay pa sana na second floor, kaya lang hindi na pwede. By the way, natapos na po yung kisame natin sa sahid. Dito po, ang halos na lang po dito, yung flooring natin dyan sa kaliwa. At saka yung yung kisame pa rin sa harap. Hopefully ay yung ating pong budget ay magkasya pa. Evangelism. Ina-add ng Panginoon sa bawat mga sa kanyang iglesia. Ang kanyang mga anak, ang mga naliligtas. We are commanded to go and make disciples. Go. Mag-evangelize. Sabihin sa mga tao si Jesus Christ. Siya ang pwedeng magligtas. Siya ang nagmamahal. Siya yung mag-aayos ng kanilang mga buhay. Meron pong isang awitin, ganitong sinasabi niya, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Nasaan kaya tayo kung wala si Jesus Christ? Nasaan kaya ako kung wala ang Panginoon? Buti maaga po akong nakakilala sa Panginoon. Marahil kung hindi ay magulo at wasak ang aking buhay kung wala ang Panginoon. Hindi po marahil, sigurado. Sigurado. Deep within me ay parang meron ding rebellion sa aking puso po noon. Na magre-rebelde. Pero salamat sa Panginoon dahil mayroong mga tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Let us win people for the Lord. Bakit kaya marami ang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos? They would risk their very lives for the sake that Christ will be known. Dahil sinasabi ng Diyos, go, make disciples. At alam natin na hindi po maliligtas yung mga tao apart from Christ. They need to hear Jesus Christ. Marami pong mga kwento. Kung pupunta po kayo sa mga convention, makikita mo, makakausap mo, magpapatotoo yung mga missionaries. Kapag sa ibang bansa, o kaya kahit sa lugar po natin, ang sabi niya, kilala mo ba si Jesus? Hindi nga nila narinig. Kung minsan tatanong, sino po yung bang nagtitinda doon? Nagtitinda ng buko? Lagyuyapi naman. Why would they risk their lives? Salamat po. Yakoy may house ka rin. At yung may house sa liwa. Kasi baka kung hindi, sa bagay po, hindi mo alam yung work ng Holy Spirit sa puso natin. Kung Kristiyano tayo, maybe we will go. Siguro naisip lang natin, hindi tayo pupunta kasi hindi pa tayo natatawag. Pero kapag ang Holy Spirit ay binulabog na ang puso natin, hindi natin ma-contain ang kilos ng Diyos, baka pupunta rin tayo doon. We will preach even our lives
are at risk. We are empowered so that we can share Jesus to others. Kahapon po, part ng preaching ay they were empowered by the Holy Spirit upang sila po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, itamungan lahat tayo, duwag. Hindi natin mabahagi ang salita ng Diyos. Not until the Lord, the Holy Spirit will empower us. Makikita po natin yan sa Acts. When they were empowered by the Holy Spirit, when they were baptized with the Holy Spirit, si Peter, na takot, 50 days before, when he denied the Lord, 50 days before doon po sa Passover, dito po sa Pentecost, when he was baptized with the Holy Spirit, he didn't care. Nag-preach po siya doon sa public square. And 3,000 were saved. Pagkatapos po, ito yung proof na matapang na sila. Dinakip sila. Tapos pinagbantaan na huwag nang magpipreach doon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil ikukulong sila, sasaktan. Pero ang sabi po niya ganito, sa palagay ninyo, tinatanong po niya sa mga kalaban niya, sino ang dapat naming sundin? Kayo o ang Diyos? Sinong dapat sundin? Ang sabi ni Peter, kayo ba o ang Diyos? People need to hear the message of good news. Amen. Mga mahal po natin sa buhay, marahil alam nila si Jesus, but they do not have a relationship with Jesus just like us. Pota ka muna akong mako. Pota ka muna akong tatang ko, ng kapatid ko, ng ima ko, ng anak ko. Mas kamuana ka, patse miligtas. Kuling balo may pala. Paalala ko lang po. Ang sabi po ni Ezekiel, sabi ng Diyos kay Ezekiel, Son of man, anak na ning tao. Kapag pinasabi ko sa isang tao na siya ay mamamatay dahil sa kanyang kasalanan, at hindi mo sinabi, his blood will be upon your head, ikaut ke ing kayang biye ke ka. O ing kayang daya ke ka. Padse naman, pag sinabi ko na siya ay mamamatay at inutusan kita na ikaw ay pupunta sa kanya at sinabi mo at hindi siya naniwala, his blood will be upon his head. Ala kang sagutin, sabi ng Lord. Sabihanta mo po yung mensahe na ning kaligtasan. Po, ibahagi tayo po'y Jesus. People need to hear the message of good news. At tayo po ay pinili ng Diyos doon sa mga pamilya na kung tayo ay nasaan upang tayo po ang magbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Pastor, ikaw ang may tawag niyan. Basahin po ninyo, tayo pong lahat, basahin po ninyo ang Ephesians chapter 4, verses 11 up to 12, na ang mga pastor, evangelista, mga guro,
propeta, apostol, ay tinawag upang sila po ay i-equip ang mga manampalataya upang ang mga manampalataya gawin po nila yung work. Basahin ko po para Ephesians 4:12 ang sinasabi po ay ito, 4:11 to 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service. Ando raw po ang gagawin ng mga pastor? To equip His people for works of service. People of God. So that the body of Christ may be built up. Humayo po tayo, hindi lang po tawag ng mga pastor. Tayo pong lahat. At salamat sa Panginoon dahil tayo pong lahat ay may tinatawag ng Diyos dito. Kasi nga po, tayo po ay bahagi sa kaligtasan ng mga tao kapag ibinahagi natin ang kaligtasan na ibinibigay ni Jesus Christ. God can use us. Amen. God can use us so that people will be saved. Ito po ang purpose natin. Worship, intercession, fellowship, evangelism. Po. We exist. Madali pong tandaan yan. Wife. Worship, intercession, fellowship, and evangelism. Alam po ninyo, meron po tayong Operation Home Base. At ang Assemblies of God, and meron pong MM33. Ibig sabihin po nito, 2033, we will be pioneering 1 million churches all over the world. Sa Pilipinas po, 10,000 churches. Kaya ito po ay ibinahagi kong muli. Siguro po ito, nabahagi ko na po, siguro mga 20 years ago, ang message na ito. Nung nag-uumpisa ang church, ano po, nung nagpa-pioneer po tayo. Napakaganda na balikan po na ito yung ating purpose. At meron pang mga dapat gawin ang mga churches. In the next few months, we will, bagamat naumpisa na po natin yung OHB, magpapatuloy po tayo. We will be opening Bible studies in different places. At ihanda po natin yung ating mga sarili, sa tawag ng Diyos. Ipagamit po natin ang ating mga buhay para sa Kanya. Para at the end of our lives, at the end of the day, ang mahalaga po ay yung mga ginawa natin para kay Jesus. Amen. We exist for worship, for intercession, for fellowship, and evangelism. We exist to give glory and honor to God. Alam po ninyo, our lives will be meaningful. Our lives are meaningful when we do this purpose of the church. Amen. Nagkakaroon tayo ng sense of accomplishment, sense of meaning. Kapag ito po ay ginagawa natin, we give glory and honor to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. We honor you. Lord, we thank you. Praise the name of Jesus. Hallelujah. This is my desire to
give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. We honor you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, all I have within me, and I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Oh, have your way. Have your way in me, Lord. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Oh, have your way, have your way in me. Lord, I give you my heart. Oh, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Hallelujah. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Amen. Lord, kami po bilang metong church, abi-abi kaming sasamba, magpuri. Di kaya kaming biye, Ginoong Diyos, pagsamba nila, Ginoo, king bawat aldo, gumulot king kasalanan at tuki, king kaya kaming Ginoong Jesucristo. Ginoo, turuanan mo kaming manalangin, mag-intercede para kareng tao, bang kanita, Ginoong Diyos, makakilala, king kaya kaming Ginoong Jesucristo. Biyasa kami if king fellowship, Ginoong Diyos, genuine concern for each other, not looking for our own interest, but it's of the interest of others. Turuanan mo kami, Ginoong Diyos, ibahagi po Jesus. Pag-asa na ding tao, ating lugod, pagkalob na ay bahagi miya po, Ginoong Diyos. Salamat.
Lord, dinan mo keng metong puso, bisasan metong, para bang kanita agawa mila pureni. Diyan mo keng concern, kareng kaladwa, Ginong Diyos. Ginoo po tangawsan mo kami, para bang kanita gawaning kekang obra. Sana rin puso mi makahandala at sabihan na po, yes Lord. Tuki ko po. Here my Lord, send me. Hallelujah. Salamat po. Pagpalan mo rin bawat metong kaya kami Ginong Diyos. And as we remember what you have done for us, Lord, pagpalan mo pa rin ining kaya kaming communion service. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen.